Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Meron pong nagpa-assist sa akin na self-employed individual. Purely business income lang yung kanyang source of income. Ang kanyang estimated annual gross sales is less than 250,000. So, noong first quarter pa lang ng 2024, nirecommend ko na sa kanya na mag-avail ng 8% income tax rate. Sa kanyang certificate of registration, meron siyang tax type na quarterly percentage tax. Pero doon sa quarterly percentage tax, pinili namin ang 8% income tax rate para hindi na kami magbabayad ng quarterly percentage tax. Ang babayaran na lang ay quarterly income tax kapag lalagpas ng exemption na 250,000 pesos. So, noong first quarter, ang kanyang gross sales, net of sales returns, allowances, and discounts ay 19,070 pesos. Exempted. Walang binayaran noong first quarter. Ako din yung nag-file noon ng first quarter. Exempted siya. Ngayong second quarter, ang kanyang gross sales, net of sales returns, allowances, and discounts ay 26,410. Kaya ang total sales to date ay 45,480 pesos. Exempted pa rin sa pagbabayad ng income tax dahil below 250,000 ang kanyang gross sales. Ngayon, ituturo ko na kung paano mag-file ng quarterly income tax sa ating EBIR form. Dapat meron kayong na-download na offline EBIR forms package version 7.9.4.2. May separate video ako na nagtuturo kung paano mag-download and mag-install nito at paano maggamit. So, dito sa aking program, EBIR form package, mayroon ng record ang aking taxpayer dahil nakapag-file na kami ng first quarter. Kung first time nyo pa lang na mag-file, kailangan nyong i-encode ang lahat ng details ng taxpayer. Yan po ay makikita sa Certificate of Registration sa BIR form 2303 na ibinibigay ng BIR upon registration. Kailangang i-fill out ang mga details katulad ng taxpayer identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, last name, first name, middle name for individual, registered address, zip code, telephone number, and email address. Kapag naka-save na dito ang profile ng taxpayer, pwede sa susunod na pag-open ng program, i-encode na lang ang tax identification number. Automatic na nalalabas ang mga taxpayer details. Okay. Ang line of business ng ating taxpayer ay motorcycle shop. Siya ay self-employed individual. Purely business lang yung kanyang income. Ang email address na ginamit ko dito ay email address ko para matanggap ko ang tax return confirmation receipt at i-forward ko na lang sa taxpayer. Dito sa list of forms, hanapin ang 1701Q version 2018 quarterly income tax return for self-employed individuals, estates, and trust, new. Then click fill up. Ito na po yung ating EBIR form number 1701Q version 2018.
Item number 1 for the year 2024. Number 2, second quarter. Amended return, no. Number of sheets attached, 0. Automatic na mag-populate ang background information of taxpayer. Tax identification number, RDO code. Item number 7, taxpayer or filer type. Single proprietor. Item number 8, alphanumeric tax code or ATC. Business income, 8% income tax rate. Then taxpayer's filer's name, registered address, automatic. Fill in the date of birth, month, date, and year. Citizenship. Item number 14, foreign tax number if applicable. So, not applicable sa atin. Item number 15, claiming foreign tax credits. No. Item number 16, tax rate. Automatic na siya na nag 8% dahil pinili natin na ATC sa item number 8 ay business income, 8% income tax rate. Single ang ating taxpayer, so skip lang natin yung ang part 2 na background information of spouse. Dito tayo sa part 3, total tax payable. Item number 26, tax due. I-click po itong link para mapunta tayo sa second page. Dito tayo sa schedule 2 for 8% income tax rate. Item number 47, sales for the second quarter. Kukunin natin yung sales for the second quarter, 19,070 pesos. Ang sales natin for second quarter is 26,410. So, ito yung ilagay sa item number 47. Wala na siyang other income. Automatic na yung line item number 49, total income for the quarter. Item number 50, add total taxable income or loss from previous quarter. Item 51 of previous quarter, yun po ay yung 19,070 pesos. So, lagay natin dito 19,070 pesos. Less allowable reduction from total gross sales in the amount of 250,000. Ang total sales to date niya, item number 51 is 45,480. So, below siya ng 250,000. So, i-encode ko lang ang 45,480. Item number 53, taxable income to date is 0. Number 54, tax due is 0. Pwede nang i-click ang save. Click validate. Check natin yung page 1. Wala tayong tax due. Then, i-print. Pwedeng i-print kaagad or kung hindi pa kayo nakakonect sa printer, i-save na lang muna sa PDF. Okay. Pagkatapos mag-print, i-click na yung Submit Final Copy. Click OK. Click OK. Your tax return was not submitted online due to any of the following reasons that may interrupt the submission process. No internet connection. Slow internet connection, overly restrictive firewall. Click OK.
Resend lang natin. Maganda po na maagang mag-file ng ating mga tax returns dahil ganito may problema minsan, slow yung internet connection, may undergoing maintenance sa area. Kung due date na at hindi ka makasubmit on time, may penalty po. Ang minimum compromise penalty natin sa ganitong filing ng returns ay 1,000 pesos for no transactions. Pero kapag mayroon siyang gross sales, ang penalty po, compromise penalty, ay based sa gross sales. So magkakaroon pa siya ng compromise penalty. Sayang. Sa ngayon, yung mga micro taxpayers and small taxpayers ay may benefit na discounted na penalties. 50% na lang ang compromise penalty. Yun. Tapos sa surcharge is 10%, sa interest is 6%. Okay, submit successful na tayo. Na-take ko na yung screenshot para may proof akong nakapag-submit ako. Hintayin na lang sa email address, sa email ang tax return confirmation receipt. Ganun lang kadali mag-file ng quarterly income tax return ang isang self-employed individual na nag-avail ng 8% income tax rate. Please take note, kaya ako ina-advise sa taxpayer ang 8% income tax rate. Talagang pinupush ko na 8% income tax rate ang gamitin niya kasi 250,000 and below, wala na siyang babayaran. Kung gagamit ka pa ng quarterly income tax rate at saka graduated income tax rate sa income tax, meron pang babayarang 3%. Dito sa 8% income tax rate, basta 250,000 and below ang inyong gross income, wala talagang babayaran sa buong taon. Okay, sana po maliwanag. Sa mga bago lang sa aking channel, please mag-subscribe po kayo at mag-support sana kayo sa aking channel. Please like and share my videos para marami pa po tayong matutulungan na mga bagong taxpayers. Thank you so much sa inyong support. Bye!